sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Welcome sa panibagong episode ng Papa Dudut YouTube channel. Ang ating pong title ay My Husband's Ghost. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat po sa mga subscribers natin na nagsishare at patuloy pa rin po sa pagkukwento sa kanilang mga kaibigan na suportahan ang ating YouTube channel. Samantalang kaistorya po ay pansamantalang wala muna dahil po sa ilang mga issues na may kinalaman po sa bashers ng channel na ito. Kaya sumandali po muna naming ihinto ang pagpo-post. Sa ating episode ngayong araw, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Isa ito sa mga pangyayari sa buhay natin na wala tayong kontrol. Sabi nga'y walang permanente dito sa mundo. Lahat magbabago. Lahat mawawala. Pero gaano nga ba kasakit kapag ang taong nawala sa iyo ay yung inaakala mong makakasama mo habang buhay? Magagawa bang hadlangan ang kamatayan ng inyong pagmamahalan? Dear Papa Dudut, good day po sa ating lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Yana. Single parent ako at may isa akong anak. Recently lang ay dumaan ako sa isang napakasakit na pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa akin. Pakiramdam ko ngayon ay hindi na mawawala ang sakit na ito. Nagkaroon din ako ng medyo nakakatakot na experience after na mangyari yon at gusto kong i-share sa inyo at sa mga listeners. Sa ganitong way siguro kahit papaano ay makapagbibigay ako ng lesson sa ilan sa mga makakarinig ng story ko. Sisimulan ko ang kwento ko noong nag-propose sa akin ang boyfriend ko na si Amiel. After ng 6 years namin bilang magkasintahan, ay nag-propose na siya ng kasal sa akin. Hindi ko ina-expect kasi pandemic pa ng time na yon at ang daming hindi magagandang bagay ang nangyayari sa paligid. Example sa family ko na both my parents ay nagkaroon ng COVID. Pero salamat naman at nakarecover sila. Pero sa kabila ng napakaraming negative na nangyayari that time ay may isang magandang nangyari at iyon ay ang wedding proposal ni Amiel sa akin. Nag-yes ako sa proposal ni Amiel kasi siya na talaga ang nakikita ko na makakasama ko forever. Siya na yung lalaking gusto kong maging tatay ng magiging anak ko. Responsableng tao si Amiel sa family niya, sa relationship namin at sa lahat ng bagay. Mabait siya at may respeto sa akin. Hindi rin naman perfect ang pagsasama namin kasi may mga pagkakataon na nag-aaway kami at hindi nagkakaintindihan. Normal naman siguro yon sa isang relasyon lalo na at magkaiba kami ng pinapaniwalaan at opinyon sa napakaraming bagay. But still palagi naming pinipili na pag-usapan ang mga bagay-bagay hanggang sa maayos namin yon at magkasundo na kami. Both family namin ay nakasuporta sa aming dalawa, Papa Dudut. Kaya nang malaman nila na ikakasal na kami ni Amiel, ay natuwa silang lahat. Even our friends ay masaya para sa aming dalawa, Papa Dudut. Ipinangako sa akin ni Amiel ang dream wedding ko. Beach wedding kasi ang gusto ko tapos mga taong malalapit lang sa amin at naging witness ng love story namin. Sila ang mga invited. Nakakapagod din pala ang pag-aasikaso ng kasal pero mas lamang ang saya kasi palapit na ng palapit ang araw ng kasal namin ni Amiel.
Medyo inatras din namin ang date ng kasal namin kasi nagkaroon ng problema ng maging mahigpit na naman ng government dahil sa pagdami ng case ng COVID-19. Okay na sana ang lahat that time. Pero napush pa rin naman hanggang sa naikasal na kami ni Amiel. Iyon na yata ang pinaka-masaya na araw ko simula nang maging kami ni Amiel, Papa Dudut. Alam ko from that day ay sisimulan na naming bumuo ng pamilya at hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng bunga ang aming pagmamahalan. Galing kasi kami parehas ni Amiel sa maliit na pamilya, kaya ang plano namin ay magkaroon ng maraming anak. Bago pa kami kasal ni Amiel ay inihanda na namin ang lahat. Tumira kami sa bahay na niloan niya sa bangko. Siniguro niya na stable na ang trabaho niya at ganon din naman ako. Kaya masasabi ko na responsableng tao siya. Hindi siya yung masyadong nagpapadalos-dalos na maikasal kami. Siniguro niya na ready na talaga kami para sa next level ng aming relationship. Pero sa unang buwan pa lamang namin bilang mag-asawa ay sinubok na kaagad ng aming pagmamahalan. Dati pa kasing iniinda ni Amiel ang pananakit ng ulo niya, pero binabaliwala niya yon. Ilang beses ko na siyang sinasabihan na magpa-check up, pero palagi niyang sinasabi na meron siyang iniinom na gamot at kaya na noon ang pagsakit ng ulo niya. Ang akala ko ay normal na headache lamang ang nararanasan ni Amiel dahil sinasabi niya na okay lamang siya. Nang ikasal kami at nakasama ko na siya sa iisang bubong, ay doon ko na nalaman na araw-araw na sumasakit ang ulo ni Amiel at alam ko na hindi yon normal, Papa Dudut. Doon na ako nag-alala para sa kanya hanggang may isang beses na hindi na niya kinaya ang pananakit ng ulo niya, talagang nag-pass out siya, Papa Dudut. Tumawag agad ako sa ospital para madala siya kasi hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Parang bigla kasi siyang nag-seizure ng time na yon at takot ako para kay Amiel sa pwedeng mangyari sa kanya. Nang nasa ospital na nga kami ni Amiel ay tinawagan ko na ang family niya at kahit sila ay nagtataka at nag-aalala sa mga nangyayari kay Amiel. Ang masakit pa ay hindi kami pwedeng pumasok lahat sa ospital kasi mahigpit pa ang patakaran ng isang pasyente ay isang bantay lamang dahil po sa kasagsagan noon ng COVID-19. Nagsagawa ng kung ano-anong test kay Amiel at nagulat kaming lahat nang malaman namin na meron siyang brain cancer at malala na ang lagay ni Amiel. Kinailangan na niyang makonfine para mas matutukan ang kanyang gamutan. Cancerous ang tumor na meron siya sa utak at malignant yon, Papa Dudut. Ibig sabihin dahil sa matagal na ay mabilis nang kumalat sa ibang parte ng katawan ni Amiel ang cancer na talagang nagpahina sa akin. Habang nakikipaglaban si Amiel sa sakit niya ay nalaman ko rin na buntis ako. Hindi ko na yun nasabi sa kanya dahil hindi na siya nagigising. Tanging ang mga pamilya na lamang namin ang nakakaalam ng kalagayan ko. Kaya panay ang pagdarasal ko noon sa Diyos na sana ay magising na si Amiel para malaman niyang magkakaroon na kami ng anak. Alam ko kapag nalaman niya yon ay mas lalakas ang paglaban niya sa sakit niya at mas madadagdagan ng reason niya para mabuhay. Inilihim ko noon sa ospital na buntis ako kasi panigurado na hindi nila ako pagbabantayin kay Amiel. Palagi ako nakabantay noon kay Amiel kaya nang magkaroon siya ng malay ay tuwang-tuwa ako. Agad kong sinabi sa kanya na buntis ako at magkakaroon kami ng anak kaya dapat ay magpagaling siya. Hindi siya nakapagsalita pero pilit siyang ngumiti at lumuha pa siya. Naging malakas ang paniniwala ko na sisikapin ni Amiel na mabuhay, Papa Dudut. Nang malaman niya na buntis ako. Naniniwala ako na gugustuhin pa niyang mabuhay ng matagal para makita pa niyang lumaki ang mga anak namin. Nang magkaroon na ng umbok ang tiyan ko at hindi ko na yon kayang itago sa mga nasa ospital, ay hindi na ako nagtangka na magbantay kay Amiel.
Inisip ko na rin ang kalagayan ng baby ko at baka makakuha pa ako ng virus sa ospital, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ng kabuuan ko na ay saka naman binawian ng buhay si Amiel. Hindi ko inaasahan yon. Kahit pa sinabi na sa amin ng doktor na may posibilidad na mawala na si Amiel dahil sa kalagayan nito. Hindi pa agad ako nakaiyak nang sabihin sa akin ng mother ni Amiel ang masamang balita kasi feeling ko ay nananaginip lamang ako. Hindi ko matanggap na kakakasal lang namin at buntis ako ay nawala si Amiel sa akin. Nakakalungkot lang na iniwanan agad kami ni Amiel. Sa unang gabi ng burol ni Amiel sa bahay nila ay doon pa lamang ako nakaiyak nang makita ko na ang urn kung saan ay nakalagay ang amo niya. Doon pa lang nag-sink in sa akin na wala na ang asawa ko. Ganon pa man ay alam ko na kagustuhan na rin ni Amiel na mabuntis ako kasi mawawala na siya. May iniwanan pa rin siyang alaala sa akin na habang buhay na magpapaalala sa akin ng pagmamahal niya at kung gaano siya kabuting tao at partner sa akin. Napakabilis pala talaga ng buhay ng tao, ma. Dati kinasal lang kami ni Amiel tapos ngayon ay pinaglalamayan na natin siya. Malungkot kong sabi sa nanay ko sa huling gabi ng burol ni Amiel. Tama ka. Kaya habang kasama pa natin ang mahal natin sa buhay, ay iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal natin. Anak, paano ka na niyan? Mag-isa ka na lamang sa bahay ninyo ni Amiel. Gusto mo ba na doon ka muna sa bahay natin? Tanong ni Mama. Ayoko pong umalis sa bahay namin ni Amiel, Ma. Huwag po kayong mag-alala kasi okay lang ako. Kaya ko po. Turan ko kahit na hindi ako sigurado kung kaya ko ba talaga. Anong kaya mo, Yana? Alam kong hindi mo kaya. Buntis ka pa naman. Kung ayaw mo ay sasamahan muna kita sa bahay ninyo. Isasama ko na rin si Janine para dalawa kaming kasama mo doon. Online naman ang class nila kaya pwede siyang sumama, ang sabi pa ni Mama. Si Janine ay ang bunso kong kapatid na senior high ng time na yon. Pumayag ako sa suggestion na yon ng nanay ko, Papa Dudut. Na-realize ko rin kasi na hindi maganda na mag-isa ako sa bahay na buntis tapos ay nagluluksa. Baka kapag manganak na ako ay hindi agad ako makatawag ng tulong. May mga kapitbahay naman kami pero dahil kakalipat lang namin noon ni Amiel, ay wala pa akong gaanong ka-close. Isa pa ay in case of emergency. At least kasama ko si Mama at si Janine. Hindi ko rin kasi alam ang mga pwedeng mangyari sa mga araw na daraan bago ako manganak. Nang madala na si Amiel sa huling himlayan niya ay nangako ako sa kanya na magpapakatatag ako para sa anak namin. Papalakihin ko ang anak namin na kagaya niya. At wala na akong ibang lalaking iibigin kundi siya lamang. Siya na ang gusto kong maging huli at magfo-focus na lamang ako sa anak namin, Papa Dudut. Umuwi na ako sa bahay namin ni Amiel. Nanibago ako sa katahimikan at kinabukasan dumating na sina Mama at Janine. Ginamit niya yung isang kwarto na katabi ng kwarto namin ni Amiel. Kapag mag-isa ako at lalo na kapag bago ako matulog ay umiiyak pa rin ako. Hindi ko pa rin talaga matanggap na wala na si Amiel kahit pa ilang beses kong sabihin sa sarili ko na nasa mabuti ng kalagayan ang asawa ko. Napakahirap para sa akin na tanggapin ang katotohanan na simula sa araw na yon ay hindi ko na maririnig ang boses ni Amiel. Hindi ko na siya mayayakap at hindi ko na siya makakatabi sa pagtulog. Naging malaking tulong din sa akin na kasama ko si Mama at Janine sa bahay dahil sila ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Siguro kung ako lang mag-isa ay hindi ko magagawang magluto at magiging sobrang dumi ng bahay dahil wala talaga akong ganang kumilos ng mga panahon na yon. Dagdag pa na ang bigat ng tiyan ko. Ganon ang pakiramdam ko. Binibigyan din ako ng payo ni Mama tungkol sa panganganak. 4 kaming magkakapatid kaya ilang beses na siyang nanganak kaya nakikinig talaga ako sa kanya. Bago ako mag-labor ay napanaginipan ko si Amiel na hinahaplos ang tiyan ko habang nakangiti siya. Hindi siya nagsasalita at buhay na buhay siya sa panaginip ko.
Nang magising ako mula sa panaginip kong yun ay nagsimula na ako mag-labor kaya dinala nila ako ni na mama sa ospital. Ligtas ko namang nailuwal ng normal ang anak namin ni Amiel na pinangalanan kong Angelo. Dahil alam ko na siya ang anghel na iniwan ng asawa ko sa akin. Siya ang bunga ng pagmamahalan namin ni Amiel. Nang ilagay sa dibdib ko si Angelo ay hindi ko maiwasan ang maiyak, Papa Dudut. Naging emosyonal ako ng sandaling yon lalo na nang marinig ko ang malakas niyang pag-iyak. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil normal ang baby ko at healthy siya. Ang nakakatuwa pa ay kamukha siya ni Amiel. Kaya nang makita siya ng family ni Amiel ay naiyak sila kasi Xerox copy talaga siya ni Amiel at tinatawag pa ngang Little Amiel. Nang maipanganak ko na si Angelo ay doon na nagsimula ang kababalaghan sa bahay. Kasi kahit sina Mama at Janine ay nakaranas din ng pagpaparamdam ni Amiel na nung una'y inakala nila na wala lang Papa Dudut. Nung una ay simpleng pagpapakita lamang sa panaginip ang nangyayari. Nakikita ko si Amiel sa panaginip ko na masaya siya at parang buhay talaga. Nakakausap ko rin siya na parang ginagawa namin noong buhay pa siya. Dahil sa madalas kong napapanaginipan si Amiel, ay mas nahihirapan akong matanggap ang pagkawala niya, Papa Dudut. Parang mas lalo akong nalulungkot at nanghihinayang kasi alam ko sa sarili ko na kung buhay pa si Amiel ay marami pa kaming magagawa ng magkasama. Tutulungan pa niya ako sa pagpapalaki sa anak namin. At sure ako na marami pa kaming magiging anak kasi yun talaga ang plano namin noong buhay pa siya. Hindi naman ako pinabayaan ng family ni Amiel, Papa Dudut. Lalo na pagdating financially dahil alam nila na hindi pa ako nakakabalik sa pagtatrabaho. Dahil kakapanganak ko pa lamang ng panahon na yon. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos na sobrang bait at supportive ng buong family ni Amiel sa amin ang anak ko. Hindi nila kami pinabayaan kaya hindi ko masyadong naging problema ang pera ng time na yon. Ang natatandaan ko na pinakaunang beses na nagpakita si Amiel ay kay Janine. Ayaw pa nga yung sabihin ni na mama sa akin, kay mama kasi unang sinabi yon ni Janine. Isang gabi kasi habang nagdi-dinner kaming tatlo ay napansin ko na parang balisa si Janine at nagtitinginan sila ni mama. Parang may gusto silang sabihin sa akin at nagdadalawang isip sila kung sasabihin ba nila o hindi. Medyo na-bother ako sa napansin ko sa kanila kaya nagtanong na ako, Papa Dudut. Mama, okay lang ba kayo ni Janine? May problema po ba? Tanong ko. Ano kasi yung kapatid mo kasi sa akin may ikinuwento siya? Sagot ni Mama. Ano po yun? Curious kong tanong. Tungkol kay Amiel, Janine. Ikaw na nga magkwento sa ate mo, tura ni Mama. Anong tungkol kay Amiel, Janine? Medyo kinakabahan kong tanong. Parang nagparamdam kasi si Kuya Amiel sa akin, ate. Nung nakaraang gabi pa, nalimpungatan kasi ako ng madaling araw. 3:00 na yata noon tapos may nakita ako na lalaki nakatayo sa may tabi ng aparador ng kwarto namin ni Mama. Hindi ko naman nakita ang mukha niya kasi madilim pero sure ako na si Kuya Amiel yun, ate. Pagkakwento ni Janine. Imbis na matakot ay natuwa ako sa narinig ko, Papa Dudut. Naisip ko na kung totoo ang sinabi ng kapatid ko, ibig sabihin ay nandun pa rin siya sa bahay namin. Alam kasi ni Amiel na matatakotin ako kaya siguro hindi siya sa akin nagpakita o nagparamdam. Pero kung kaluluwa o multo lang ni Amiel ang magpapakita sa akin ay hindi ako matatakot kasi asawa ko siya. Ang sabi ni Mama ay normal daw na kapag kamamatay lang ng isang tao ay nagpaparamdam ito. May ilang araw pa kasi na nananatili ang isang kaluluwa sa mundo bago ito tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Kaya hiniling ko noon na sana ay sa akin naman magpakita si Amiel. At doon na nga nag-start ang halos araw-araw niyang pagpaparamdam. May isang beses na nanonood kami sa sala ni na Mama at Janine habang nagpapa-breastfeed ako ng baby ko. Tanghali noon at bigla ko na lamang naamoy ang pabango ni Amiel.
Siyempre alam ko ang amoy ng pabango niya. Dahil ilang taon din kaming magkasama at never siyang nagpalit ng perfume. Habang naaamoy ko ang pabango ni Amiel ay nagtaasa ng balahibo sa braso ko at talagang naramdaman ko si Amiel na malapit sa akin. Ma, naaamoy niyo ba yun? Naaamoy ko ang pabango ni Amiel, ang sabi ko. Wala ako naaamoy, nagpaparamdam na naman ang asawa mo siguro. Turan pa ni Mama. Ibang naaamoy ko ate, parang kandila, ang sabi naman ni Janine. Dahil sa naniniwala ko na si Amiel ang nagpaparamdam sa amin, ay mas lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Bumalik kasi sa akin ang memories naming dalawa at ang mga pangarap namin dati sa buhay. May mga pagkakataon din na noong 6 months si Angelo ay nakikita ko siyang tumatawa na lamang kahit na wala siyang kasama. Itinataas niya ang mga kamay niya na para bang meron siyang inaabot. Kapag nakikita ko si Amiel na ganon ay iniisip ko na lamang si Amiel ang nakikipaglaro sa kanya. Nang mag-1 year old na si Angelo ay doon na ako bumalik sa pagtatrabaho pero nag-virtual assistant ako para nasa bahay na lamang ako. Hindi ko rin kasi kayang iwanan si Angelo. Si Janine na lamang ang kasama ko noon sa bahay para kahit papaano ay meron akong kasama. Naging face to face na rin ang klase nila. Si Mama kasi ay kailangan din sa bahay namin kaya hindi siya pwede magstay ng matagal sa bahay. Masakit pa rin sa akin ang pagkawala ni Amiel, Papa Dudut. Hindi ko na lamang ipinapakita sa iba na umiiyak pa rin ako sa gabi bago ako matulog. Kahit kaunting hindi man lang nabawasan ang sakit noong unang araw na nawala si Amiel sa buhay ko. Ganoon pa rin ang pakiramdam ko. That time ay nabawasan na rin ang pagpaparamdam ni Amiel hanggang sa totally ay wala na. Siguro ay totoo nga yung sinasabi ng nanay ko na nag-i-stay pa ng ilang araw sa mundo ang kaluluwa after nitong mamatay. Dahil kahit paano ay may malay na si Angelo, ipinapakita ko sa kanya ang mga pictures ni Amiel at sinasabi ko sa kanya na yon ang papa niya. Ikinikwento ko rin sa kanya kung gaano kabuting tao ang tatay niya dahil gusto ko na kahit nawala na si Amiel ay maging proud pa rin si Angelo sa kanya, Papa Dudut. Isinagawa ang first death anniversary sa bahay namin. Dumating ang family ni Amiel at ang family ko. Nagpadasal kami at hindi ko naiwasan ng maiyak ng sobra nang alalahanin namin si Amiel. Bumuhos talaga ng sobrang luha ko, Papa Dudut. Nalaman tuloy ng lahat na masakit pa rin talaga ng sobra para sa akin ang pagkamatay ni Amiel. Inamin ko na rin na gabi-gabi akong umiiyak at hindi ko yon mapigilan. Sinabi sa akin ng mother ni Amiel na dapat ay maging matatag ako para kay Angelo. Masakit pa rin daw talaga para sa kanilang nangyari pero wala na raw magagawa para maibalik si Amiel. Napakadaling sabihin na mag-move on na lamang. Pero kapag pala ikaw mismo ang naka-experience na mawala ng taong mahal mo, ay mahirap yung gawin, Papa Dudut. Kapag nagdarasal ako ay palagi ko rin kinakausap si Amiel. Sinasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamiss at sana'y palagi niya kaming binabantayan ni Angelo. Hanggang isang gabi ay nagsimula na namang magparamdam si Amiel, Papa Dudut. Nasa kwarto ako noon at malapit ng maghating gabi. May trabaho pa ako na kailangang tapusin. Tulog na si Angelo habang si Janine ay nasa kwarto niya. Nakatutok ako sa laptop at nakatalikod ako sa may pinto. Sanay ako na nakabukas ang pinto ng kwarto namin ng anak ko. Patay ng ilaw dahil mas nakakapagtrabaho ako ng maayos kapag gano'n ang aking environment. Maya-maya ay biglang bumigat ang pakiramdam ko sa reason na hindi ko alam, Papa Dudut. Medyo nahirapan akong huminga at may na-feel akong kalungkutan bigla. Kahit na hindi ko iniisip si Amiel ng oras na yon. Hanggang sa may narinig ako naglalakad sa likod ko. Dinig ko yung yabag ng paa niya. Lumingon ako sa likod pero wala akong nakitang tao. Si Janine lang naman ang kasama ko sa bahay kaya siya lang ang inakala kong nasa likuran ko. Hindi ko yon binigyan ng kung anong kahulugan noong una at baka nagkamali lamang ako ng dinig. Ipinagpatuloy ko na ulit ang ginagawa ko at makalipas ang ilang minuto ay narinig ko ulit ang yabag sa likuran ko. Mas malakas na siya kumpara noong una na parabang nasa tabi ko na yung naglalakad.
Tinawag ko na si Janine sa pangalan niya nang hindi lumilingon kasi baka nga naman yung kapatid ko yun, pero wala akong nakuhang sagot. Dahil doon ay tumayo muna ako para i-check ang buong bahay. Wala namang ibang tao at nakalak lahat ng pinto at bintana. Nakasarado rin ang kwarto ni Janine kaya imposible na siya yung naririnig kong naglalakad. Isa pa'y alam ko na kapag ganong oras ay tulog na ang kapatid ko kasi maaga ang pasok niya sa school. Kung pupunta naman siya sa kwarto ko ay nagpapaalam siya bago pumasok kahit pa palaging nakabukas ang pinto noon. At hindi yon basta na lamang siya papasok nang hindi nagsasabi sa akin. Nang masiguro ko na walang ibang taong nakapasok sa bahay ay naglakad na ako pabalik sa kwarto, Papa Dudut. Ilang hakbang na lang ay nasa pinto na ako nang magulat ako kasi biglang sumarado ng sobrang lakas ang pinto. Kasunod noon ay narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Angelo sa loob ng kwarto habang tinatawag ako, Papa Dudut. Nagmadali na akong pumunta sa kwarto pero nang pagpasok ko ay naabutan ko na natutulog si Angelo. Walang sign na umiiyak siya kasi parang ang himbing ng tulog niya. Nagtaka ako kasi sure ako na narinig ko ang malakas niyang pag-iyak. Nagpasalamat na lang din ako na okay ang anak ko at walang masamang nangyari sa kanya, Papa Dudut. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano sumarado ng kusa ang pinto. Sa tagal ko sa bahay na yon ay never yung nangyari. Imposible rin na hangin kasi sarado ang bintana sa kwarto. Kaya ang unang pumasok sa isipan ko ay baka si Amiel ang may kagagawa noon. Baka gusto niyang iparating sa akin na hindi pa rin siya umaalis at nandun pa rin siya sa bahay namin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tulungan po natin ang channel natin na mapatatag sa pamamagitan po ng mas maraming subscribers. Iwasan din po ang bashing. Sa pagpapatuloy, naikwento ko yon kay Janine at ang sabi niya ay hindi siya makatulog kagabi. Kaya raw siguro ganon ay dahil nagsisimula na namang magparamdam si Amiel sa amin. Buti na lang din at hindi matatakotin si Janine kagaya ko dahil kung matatakotin siya ay baka matagal na niya akong iniwanan sa bahay. Alam din naman daw kasi niya na hindi kami sasaktan ni Amiel. Sa totoo lang ay gusto kong magpakita talaga si Amiel sa akin ng time na yon, yung tipong makakausap ko siya. O kung posible na mahawakan ko siya at iyayakapin ko siya ng mahigpit. Hindi rin ako sure kung posible ba yon lalo na at sa mga movies ko lang nakikita ang ganong klase ng mga eksena. Naniniwala rin ako na hindi pa rin tumatawid si Amiel sa kabilang buhay dahil sa gusto pa niya kaming makasama ng anak niya. Kahit na hindi namin siya nakikita, at least kahit papaano ay nararamdaman namin siya. Simula noon ay muling nagpatuloy ang mga paramdam ni Amiel sa akin. Kahit si Janine kung minsan ay nararamdaman din siya, Papa Dudut. Hindi naman kami natatakot kasi alam namin na si Amiel yon. Wala naman siyang gagawin na masama sa amin at hindi niya kami sasaktan. Hanggang isang gabi ay nakahiga na ako noon sa kama at nag-i-scroll lamang ako sa Facebook nang may nakita kong video ng isang paranormal expert na kinakausap ang kaluluwa ng isang namatay na tao. Kasama niya ang nanay ng namatay. Nakuha ng video na yon ang atensyon ko at talagang pinanood ko ang video hanggang sa matapos ko kahit na medyo mahaba siya. Nagkaroon tuloy ako ng ideya na baka pwede ko ring gawin yon para makausap ko si Amiel. Baka kasi may gusto pa siyang sabihin sa akin o baka makita ko siya kahit papaano. Sobra ko na-amaze kaya naghanap pa ako ng ibang video ng paranormal expert sa mga ginagawa niya at nakita ko naman sa mga video na napanood ko na mukhang totoo ang ginagawa niya. Na-curious ako sa mga paranormal expert na yon kaya hinanap ko ang Facebook account niya. At nang nakita ko ay nag-chat ako sa kanya na interesado ako sa service na ibinibigay niya sa mga kagaya ko na nawala na ng mahal sa buhay. Halos 1 week din ang hinintay ko bago ako nakatanggap ng reply sa paranormal expert na yon. Ani kagagaling lang niya sa bakasyon kaya late na niya akong na-replyan. Tinanong ko siya kaagad kung magkano ang bayad sa service niya at sinabi niya kaagad sa akin. Nag-agree na ako sa ibinigay niyang presyo, Papa Dudut. Desperada na kasi talaga akong makausap si Amiel sa panahon na yon. Malakas kasi talaga ang kutob ko na meron siyang gustong sabihin kaya nagpaparamdam pa rin siya sa akin at hindi pa siya tumatawid sa kabilang buhay.
Nag-video call kami ng paranormal expert at ipinakwento niya sa akin kung sino ang gusto kong makausap. Sinabi ko sa kanya na ang asawa kong si Amiel. Sinabi ko na may 1 taon na simula nang mamatay si Amiel pero hanggang sa oras na yon ay nagpaparamdam pa rin siya. Tinanong ako ng paranormal expert kung ano ang gusto ko. Sa bahay ba niya namin gagawin ang pakikipag-usap kay Amiel o sa bahay ko? Tinanong ko siya kung ano ba ang mas okay at ani ay mas magandang kung sa bahay namin dahil doon malakas ang kapit ng espiritu ng namatay kong asawa. Pumayag ako na sa bahay na lamang namin yon gawin at ibinigay na niya sa akin ang mga date na available siya. Kasi may mga mas nauna pa raw sa akin na kumausap sa kanya kaya hindi pwedeng agad-agad or kinabukasan ay pupunta siya sa bahay. Naisip ko na huwag sabihin sa kahit na sino ang gagawin kong pakikipag-usap sa kaluluwa ni Amiel. Kahit kay Janine kasi may chance na makarating yon sa mama ko at kapag nangyari yon ay baka malaman din ng family ni Amiel. Baka kasi kung ano pa ang isipin nila o kaya ay tumutol sila sa gagawin ko. Kaya ang pinili kong date ay yung may pasok sa school si Janine para wala siya sa bahay. Pero hindi ko alam kung may pumipigil ba sa gagawin ko kasi nang 1 week na lang at pupunta na yung paranormal expert sa bahay ay sinabi ni Janine sa akin na wala siyang pasok sa araw na yon. Kinausap ko kaagad yung paranormal expert sa pamamagitan ng video call. Okay lang po bang i-reschedule ko yung punta ninyo sa bahay? Baka pwedeng paagahin o kaya i-move natin. Nandito po kasi yung kapatid ko sa araw na yon. Sa totoo lang ay ayoko po na malaman nila na kakausapin natin ang kaluluwa ng asawa ko, ang sabi ko. Sorry pero hindi pwedeng paagahin kasi may mga nakaschedule na ako sa susunod na araw. Kung i-move naman natin ay baka next month ka na makakuha ng slot ulit. Sagot ng paranormal expert. Ayoko namang patagalin pa bago ko makausap si Amiel o malaman ko ang gusto niyang sabihin. Kung pwede nga lang na next day na namin gawin yon ay ginawa ko na. Kaya sinabi ko na lamang na gagawang ko ng paraan para wala sa bahay ang kapatid ko sa araw na pupunta siya. Hindi naman daw matagal ang session namin kaya kahit na ilang oras lang na wala sa bahay o ang kapatid ko Papa Dudut ay gawang ko ng paraan. Nag-isip ako ng paraan para mapaalis ko si Janine sa bahay sa araw na yon. Hindi pwede na pauwiin ko siya muna sa bahay ni na mama ng walang dahilan. Hindi yon papayag at magtataka yon. Makakahalata siya for sure hanggang sa naisip ko na suhulan ko si Janine. Isang araw bago ang pagpunta ng paranormal expert sa bahay ay kinausap ko si Janine at sinabi ko sa kanya na dahil mataas ang grades niya ay bibigyan ko siya ng reward. Ang naisip kong reward ay pera para makapunta siya ng mall at makabili ng gusto niya. Sinabi ko rin na may magandang movie na palabas sa sinihan kaya panoorin din niya. Ang boring manood ng sinihan ng mag-isa ate. Sumama ka na lang kaya sa akin, ang sabi ni Janine after niyang magpasalamat. Naku alam mo namang ayoko pang ilabas masyado si Angelo. Ikaw na lang, magsama ka ng classmate mo para hindi ka mag-isa. Ako na ang bahala sa ticket ninyo at snacks. Nakangiti kong wika. Talaga ate, thank you ah. Pero bakit parang ang bait mo yata ngayon? May dudang sabi pa ni Janine. Bakit hindi ba ako mabait palagi? Pabiro kong tanong. Hindi naman ate na sobrahan ka lang yata ngayon, ang sabi pa ni Janine. Ano ba? Ibibigay ko ba ang reward mo o hindi na? Ang dami mong tanong eh. Turan ko. Ibibigay syempre, oo na, hindi na ako magtatanong ate. Ang sabi pa ni Janine sabay ngiti. Kilala ko si Janine Papadudot kapag nagpunta siya sa mall ay inaabot siya ng gabi dahil sinusulit niya kasi minsan ko lang siyang pinapayagan na magpunta sa mall. The next day after lunch ay umalis na sa bahay si Janine. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating ng paranormal expert. Pagpasok pa lamang niya ay sinabi niya kaagad na meron na siyang nararamdaman. Kapag ganun daw ay alam niya kaagad na merong namamahay na espiritu sa isang lugar o bahay Papadudot. Humingi siya ng permiso na baka pwede niyang libutin muna ang bahay bago namin simulan ang pakikipag-usap kay Amiel. At pumayag naman ako nang sandaling yon ay nasa kwarto si Angelo at natutulog. Pagpasok namin sa kwarto ay sinabi niya sa akin na nandun si Amiel. Nasa tabi raw ni Angelo. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak nang masiguro ko na nandun pa talaga si Amiel sa bahay. Ayon sa paranormal expert ay nagpakita kaagad si Amiel sa kanya kaya nalaman niya yon at nalaman niya na yon ang asawa ko.
Mas lalo pa ako naniwala na totoo ang kakayahan ng paranormal expert nang sabihin niya sa akin kung paano namatay si Amiel at tumama siya doon. Pati ang sakit ni Amiel ay sinabi niya. Hindi ko yun nabanggit sa kanya noong nagkakausap kami bago kami magkita. Ang nasabi ko lang ay namatayan ako ng asawa. Pero yung cause of death ay hindi ko sinabi sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinimulan na namin ang pakikipag-usap kay Amiel. Doon na namin yun ginawa sa kwarto habang tulog si Angelo. Dahil nandun na rin naman daw si Amiel. Naglagay lamang kami ng lamesa at 2 upuan. Ipinaalala sa akin ng paranormal expert na hindi ko direktang makakausap si Amiel at siya lamang ang makakausap ni Amiel. Pero kung ano man daw ang sabihin ni Amiel sa kanya ay sasabihin din niya sa akin. Naghawak na kami ng kamay ng paranormal expert at pumikit. Tinawag na niya si Amiel at aniya ay mabilis itong nakakonekta sa kanya. Tinanong niya si Amiel ng mga bagay na si Amiel at ako lamang ang nakakaalam. Mas lalo kong napatunayan na totoo ang paranormal expert na yon dahil nasabi niya sa akin kung kailan ang wedding anniversary namin ni Amiel. Pati yung date kung kailan nag-propose si Amiel sa akin ay nasabi niya rin, kaya naniwala ako. Nang sandaling yon ay nakakausap na niya ang kaluluwa ng asawa ko. Sinabi sa akin ng paranormal expert na may gustong sabihin sa akin si Amiel. At ayaw na nitong nakikita akong malungkot. Humingi rin daw ng tawad si Amiel sa akin dahil nawala siya ng time na magkaroon na kami ng anak. Huwag ko rin daw pigilan ang sarili ko kung sakali na umibig ulit ako. Hindi raw magagalit si Amiel kung sakaling mangyari na magmahal ako ng ibang lalaki. Alam din daw ni Amiel na malakas ako at masaya siya na ako ang napangasawa niya. Mas lalong bumuhos ang luha ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Sinabi ko kay Amiel na hindi ko mapigilan na malungkot sa pagkawala niya ng maaga kasi marami pa kaming pangarap na hindi na magkakaroon ng katuparan. Ayon pa sa paranormal expert, nais na tumawid ni Amiel sa kabilang buhay pero hindi nito magawa dahil sa pag-aalala sa akin. Dahil sa nalaman ko ay sinabi ko na pwede na siyang tumawid dahil okay na kami ni Angelo at kakayanin ko ang pagkawala niya para sa anak namin. Tinulungan ng paranormal expert si Amiel na makatawid, Papa Dudut. Inabot din ng halos 1 oras ang ginawa namin at kahit ako ay nakaramdam ng pagod. Pugtong-pugto ang mga mata ko pero mas naging magaan na ang pakiramdam ko nang malaman ko ang message ni Amiel sa akin. Kaya pala hindi siya makatawid ay dahil sa nag-aalala siya kasi palagi akong malungkot. Ayoko namang maging selfish at gusto ko rin na tuluyan nang makapagpahinga si Amiel. Abot langit ang pasasalamat ko sa paranormal expert na nakilala ko, Papa Dudut. Alam ko na totoo ang kakayahan niya at napatunayan niya yon sa akin sa napakaraming paraan. Masasabi kong sulit ang ibinayad ko sa kanya at binigyan ko pa siya ng dagdag. Nag-cleanse na rin siya sa buong bahay namin para raw maalis ang negative energy na naroon. Tamang hinala ko na gabi na uuwi sa Janine at napakasaya niya kasi ang ganda raw ng movie na pinanood nila ng kaklase niya. Bumili din siya ng isang sapatos at binilhan naman niya ako ng bulaklak. Hindi ko alam kung sign ba yon pero ang bulaklak na ibinigay ni Janine sa akin ay yung bulaklak na palaging ibinibigay ni Amiel sa akin noong buhay pa siya, Papa Dudut. Pinigilan ko ang maiyak kasi baka biglang bumalik pa si Amiel. Ayaw ko nang magambala ang kaluluwa niya kasi gusto kong mamahinga na siya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako masyadong nalulungkot. Ilang araw na rin akong hindi umiiyak sa gabi. Kahit si Janine ay napansin na parang ang ganda raw palagi ng aura ko. Kaya masasabi ko na malaki talagang naitulong sa akin nang malaman ko ang gustong sabihin ni Amiel sa akin. Ang akala ko noon ay matatahimik na ang buhay ko kasi wala nang pagpaparamdam si Amiel sa amin ni Janine. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay muling nagparamdam si Amiel. Kung minsan kasi ay may anino ng lalaki na nakikita ko o kaya ay may tao na dumadaan sa tabi ko tapos ay biglang nawawala. May pangyayari pa na muli kong nakikita si Amiel sa panaginip ko at sinasabi niya na sumama na ako sa kanya. Gusto na raw niyang magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Sobra akong na-bother sa panaginip ko na yon dahil kilala ko si Amiel at hindi ko makakalimutan ang mga sinasabi niya noong kinausap siya ng paranormal expert.
Hindi siya papayag na sumunod agad ako sa kanya dahil may anak kami na kailangan pa ako. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabihin ang mga nangyayari at yung panaginip ko sa paranormal expert na kilala ko. Ayon sa paranormal expert ay imposibleng espiritu ni Amiel ang nagpaparamdam sa akin at nagpakita sa panaginip ko. Ang hinala niya ay merong ibang masamang espiritu kaya ay demonyo na ginagamit ang katauhan ng namayapa kong asawa. Kailangan daw yung mapaalis sa bahay ko dahil marami pa itong gagawin na hindi maganda. Ngayon ay naka-schedule ulit ako na makipagkita sa paranormal expert na yon, Papa Dudut. Sana lang talaga ay magawa niyang palisin ang kung sino man o anuman na nilalang na gumagambala sa akin at nagtutulak sa akin na may gawin akong hindi maganda sa sarili ko. Alam kong hindi yon si Amiel. Sobrang layo ng mga sinasabi niya sa pagkatao ni Amiel. Pero ipinangako ko kung anuman ang kalabasan ng lahat after na magpunta sa bahay ang paranormal expert ay ipinapangako ko na magiging matatag ako kahit na wala na akong asawa. Hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin kay Angelo. Pero sana ay maging okay na ang lahat. Kapag nagkaroon ulit ako ng time ay ipapadala ko rin ang kwento tungkol sa mangyayari sa pagpapaalis ng masamang espiritu o demonyo na yon sa buhay at bahay ko. Sa ngayon hanggang dito na lang muna ang aking sulat. Nakasubscribe na po ako sa Kaistorya, sa Papa Dudut at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Bilang pagsuporta sa inyong walang sawang pagbibigay sa amin ng mga kakaibang kwento at inspiring stories. At para sa mga kagaya ko na nawala ng mahal sa buhay, isang mahigpit na yakap po para sa inyong lahat. Sincerely yours, Yana. Napakasakit na mawalan o mamatayan ng taong minamahal. Ito ay isang pangyayari sa buhay nating mga tao na madalas ay hindi natin inaasahan. Isang napakahaba, masakit at mahirap na proseso ang pagtanggap at pagluluksa at may kanya-kanya tayong paraan sa ganitong bagay dahil tayo ay merong magkakaibang paghawak sa ating emosyon. Huwag mong madaliin ang pag-move on. Walang pwedeng magsabi kung hanggang kailan ka lamang pwedeng magluksa. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong mapag-isa ay gawin mo. Ngunit huwag mo ring kakalimutan ang mga taong nasa iyong paligid at lalo na ang iyong sarili. Kahit nasa gitna ka ng labis na kalungkutan ay alagaan mo pa rin ang iyong sarili para na rin yon sa mga taong nagmamahal sa iyo at nais ka pang makasama ng matagal. Again, napansin po ng inyong si Papa Dudut na kalahati po ng mga viewers natin ay hindi pa rin nakasubscribe. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button para sa ating 2 million goals na mga subscribers. Maraming salamat po sa mga magsusubscribe na sa araw na ito. Asahan ko po ang inyong pag-share at pagpo-post ng mga positive comments. No bashing po sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories.